Nang muli na namang magpakita ang asawa ko sa birthday party ko na may kapal ng mukha, alam ko nang nabuhay din siyang muli. Dahil alam ng lahat sa alta sosyedad na sa araw ng ika-negatibo 20 kong kaarawan, pipiliin ang magiging kabiyak ko para sa alyansa ng pamilyang Gu. Maaga pa lang, inilapag na ni Lolo sa harap ko ang mga litrato ng mga kilalang dalaga mula sa mga prominenteng pamilya sa kabisera. Hindi ko man lang tiningnan ang iba at diretso kong pinili ang panganay na anak na babae ng pamilyang Jiang, si Jiang Wanning. Nagulat ang lahat ng naroroon. Dahil alam ng lahat sa aming krikulo na bata pa lang ako, si Liu Ruyan na ang gusto ko. Sa nakaraang buhay, natupad ang hiling kong pakasalan si Liu Ruyan. Ngunit pagkatapos ng kasal, sinabi niya sa akin na ang mahal niya ay ang kapatid kong si Gucheng. Ginamit niya itong dahilan para piliting panatilihing malinis ang katawan niya para kay Gucheng at hinayaan akong matulog mag-isa sa aming silid sa loob ng 3 buwan. Nang malaman ito ni Itay, ipinakasal niya si Gucheng sa anak na babae ng business partner ng aming pamilya. Nang malaman ito ni Liu Ruyan, inakala niyang ako ang may pakana ng lahat at hindi ko matanggap si Gucheng. Mula noon, hindi na siya umuuwi gabi-gabi at naglalagi sa iba't ibang lugar ng aliwan. Minsan pa'y dinadala niya ang mga lalaki sa harap ko. Sa huli, itinulak ako ng kanyang itoy boy sa gitna ng kalsada at nasagasaan ako hanggang mamatay sa isang intersection. Ngayong nabuhay akong muli, nagpasya akong lumayo sa kanya at hayaan na lang siyang maging masaya kasama si Gucheng. Pero hindi ko inaasahan na sa engagement party namin ni Jiang Wanning, bigla na lang siyang nagwala. Umalis ako sa party para lumabas sa hardin at magpahangin. Hindi ko inaasahang makikita ko si Liu Ruyan doon. Kararating lang niya, kasama ang ilang mga kaibigang dalaga mula sa mayayamang pamilya. Nang makita nila ako, nagtawanan sila. Hindi pa rin talaga makalimutan ni Guxingshen si Ruyan, ano? Huli lang siya ng kaunti, heto kana't ilang beses nang sumilip sa hardin. Ano kaya ang mararamdaman ni Lolo Gu kapag nalaman niyang ang apo niya ay isang asong sunod-sunuran sa isang babae? Baka mamatay siya sa galit. Tiningnan ako ni Liu Ruyan nang may pagkasuklam at pagkainip. Guxingshen, nahuli lang ako ng kaunti, kailangan mo bang mag-iskandalo? Binabalaan kita, huwag kang maging baliw. Simula pagkabata, sunod-sunuran ka sa akin na parang aso, tinanong mo ba kung gusto ko? Tungkol sa ating dalawa, kailangan ko na talagang sabihin kay Lolo na kausapin ang lolo mo. Ang mapanuyang tingin niya ay pamilyar na sa akin. Tiniis ko ang sakit sa puso at mahinahon na nagsalita, katatapos lang ng pagputol ng cake. Lumabas lang ako para magpahangin. Hindi ko inaasahang makikita kita. Wala itong kinalaman sa'yo. Pagkasabi ko niyon, sumigaw sa gulat ang grupo ng mga dalaga. Ano? Natapos na ang pagputol ng cake. Alam ko kung bakit sila nagulat. Dahil sinabi ni Lolo na sa ika-negatibo 20 kaarawan ng panganay na anak ng pamilyang Gu, si Guxingshen, ang mapipiling kabiyak ay makakatanggap ng 0% ng shares ng Gu family. Ang sinabi ko kanina ay nangangahulugang napili na ang kabiyak at malapit nang matapos ang party. Matapos ang kanilang pagkabigla, nagsimula silang pumuri kay Liu Ruyan. Kung gayon, binabati na namin si Ruyan ng maaga. Sa hinaharap, sana alagaan ng pamilya ninyo kaming mga kapatid. Nagpakita ng pagmamalaki si Liu Ruyan, ngunit nang tumingin sa akin, nang uyam siya. Guxingshen, sunod-sunuran ka sa akin mula pagkabata. Ngayon, sa wakas ay mapapangasawa mo na ako. Siguradong masayang-masaya ka, di ba? Pagkasabi nito, lumapit siya sa akin at bumulong, hindi na ako magiging katulad ng dati. Kaya may isang bagay kang dapat sang-ayunan para pakasalan kita. Maliban sa kasal, huwag kang umasa na may makukuha ka pa mula sa akin. Ang pagmamahal ko ay para lang kay Acheng. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Nalaman kong nabuhay din pala siyang muli. Sasagot na sana ako nang may tumawag sa likod ko, kuya. Ang anak sa labas ni Itay na kararating lang, si Gucheng. Maputla ang kanyang mukha, tila babagsak anumang oras. Umubo siya ng ilang beses. Agad siyang nilapitan ni Liu Ruyan na may pag-aalala. Acheng, bakit ka lumabas? Hinawakan ni Gucheng ang kamay ni Liu Ruyan na agad namang sumandal sa kanya. Kaarawan po ni kuya ngayon, kailangan ko pong dumalo. Medyo may sipon lang po ako kamakailan. Sana po'y hindi magalit si kuya. Narinig ito ni Liu Ruyan at sinamaan ako ng tingin.
Guxingshen, bakit ang sama ng ugali mo? Isang simpleng birthday party lang, kailangan pa bang pilitin ang lahat na dumalo? Pagkasabi nito, hinila niya si Gucheng papasok. At Cheng, umakyat muna tayo sa taas para magpahinga. Bago sila pumasok, binigyan pa niya ako ng isang malamig na babala. Guxingshen, mag-isip-isip ka nga. Kung patuloy kang magiging makasarili, wala akong pagpipilian kundi sabihin kay Lolo Gu na palitan na lang ang magiging kabiyak mo. At tumalikod na sila. Nang matapos ang party at halos paalis na ang lahat ng bisita, saka lang bumaba sina Gucheng at Liu Ruyan. Karamihan sa mga matatanda ay nakaalis na, tanging mga kaibigan ko na lang ang natira. Mahal, gusto mo bang mag-celebrate tayo sa ibang lugar? Tanong ni Liu Ruyan. Magulo ang kanyang buhok, ang mga mata niya ay mapupungay at ang pisngi namumula. Si Gucheng naman ay masayang-masaya at may bakas ng lipstick sa kanyang damit. Tumahimik ang lahat. Halata kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Nag-aalala silang tumingin sa akin. Kung dati ito, siguradong nagwawala na ako. Pero ngayon, kumuha lang ako ng isang piraso ng cake at kumain ng mahinahon. Itinago ni Liu Ruyan si Gucheng sa likod niya, naghihintay na mag-eskandalo ako para laitin niya ako. Ngunit nagulat siya nang makitang wala akong pakialam. Inilapag ko ang cake at nakipag-usap sa mga kaibigan ko kung saan kami susunod na pupunta. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan, bakas ang pagkainis. Ngunit may naisip siya at mumisi. Guxingshen, natatakot ka bang sabihin ko kay Lolo Gu na kanselahin ang kasal kaya nagkukunwari kang walang pakialam? Mabuti. Kung gusto mong maging manugang ng pamilya namin, dapat ganyan ka. Dapat marunong kang magtimpi. Kinuha niya ang isang peres ng cufflinks mula sa kanyang bag akmang ibibigay sa akin nang agawin ito ni Gucheng. Ate Ruyan, ang ganda naman ng cufflinks na ito. Nang makita ang masayang mga mata ni Gucheng, sinabi agad ni Liu Ruyan, kung gusto mo, at Cheng, sa iyo na lang. Nagkunwaring nahihiya si Gucheng at tumingin sa akin, pero hindi maitago ang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Naku, nakakahiya naman. Regalo ito ni Ate Ruyan para kay Kuya. Paano na si Kuya kung kukunin ko ito? Tiningnan ako ni Liu Ruyan ng may paghamak. Simple lang yan. Pumitas siya ng isang rosas mula sa florera at inihagis sa harap ko. Ito, para sa'yo. Kahit ano namang ibigay ko, magugustuhan niya. Tumama ang rosas sa sahig, at ang mga talulot nito ay nalaglag sa aking sapatos. Nagalit ang mga kaibigan ko at akmang susugurin si Liu Ruyan, pero pinigilan ko sila. Tiningnan ko ang rosas sa sahig at naramdamang wala na itong kwenta. Dati, tuwing kaarawan ko, pinipilit ko siyang regaluhan ako. Kahit isang mumurahing kurbata lang, itinuturing ko itong kayamanan. Pinagtatawanan ako ng lahat, sinasabing kahit basahan ang ibigay ni Liu Ruyan, ituturing ko pa ring ginto. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang galit. Iwinagayway ko ang aking paa para matanggal ang talulot sa sapatos ko, at tinapakan ito. Sinabi ko sa mga kaibigan ko, hintayin niyo ako, magpapalit lang ako ng damit. Tumango sila. Nang makitang wala akong reaksyon, lalong sumimangot si Liu Ruyan. Hinila niya si Gucheng at hinarangan ang daan ko. Naglampungan sila sa harap ko na parang walang ibang tao. Habang hinahalikan niya si Gucheng, sinusulyapan niya ako. Nainis ako at sinubukang dumaan sa gilid. Nang makitang aalis na ako, hinawakan ako ni Liu Ruyan. Bakit? Nagsiselos ka na? Guxingshen, sinabi ko na sa'yo, maliban sa pag-ibig, lahat ay maibibigay ko sa'yo. Dapat masanay ka na. Hindi naman ako uwi araw-araw sa hinaharap. Hindi ka pwedeng maging manugang ng pamilya namin kung masyado kang seloso. Agad kong binawi ang kamay ko. Hindi dapat naglalapitan ang lalaki at babae. Natigilan siya sandali tapos biglang tumawa. Nagpapakipot ka ba? Dati, nagmamakaawa kang hawakan kita. Ngayon, malapit na tayong ikasal, bakit ayaw mo pa ring magpahawak? Napatawa na lang ako sa galit. Kung hindi lang sinabi ni Lolo na nasa ibang bansa pa si Jiang Wanning at ayaw niyang mapahiya ito sa pag-anunsyo nang wala ang bride-to-be, matagal ko na siyang sinampal. Kaya tinanong ko na lang siya, Liu Ruyan, paano ka nakakasigurado na ang magiging kabiyak ni Guxingshen ay ikaw? Natigilan siya sandali tapos humalakak ng malakas. Guxingshen, bukod sa alam ng lahat na sunod-sunuran ka sa akin mula pagkabata, sa kalkulo natin,
lahat ng kaedad natin ay kasal na o may kasunduan na. Huwag mong sabihing sisirain mo ang relasyon ng iba. Mayroon pang Jiang Wanning. Pero nasa ibang bansa siya at hindi mo pa siya nakikita. Siya ba ang papakasalan mo? Kaya Guxing-shen, sabihin mo nga, sino pa ba ang pwede mong pakasalan maliban sa akin? Wala na akong ganang makipagtalo sa kanya. Malalaman din naman niya kung sino ang papakasalan ko. Papunta sa club, kasabay ko si Gucheng sa isang sasakyan. Nakita niya akong minamasahe ang sentido ko at ngumisi siya. Kuya, sa tingin mo, kung pakakasalan ko si Ruyan, sa iyo pa rin ba mapupunta ang mana ng pamilyang Gu? Sa tulong ng pamilyang Liu, siguradong magbabago ang tingin sa akin ni Lolo. Nang walang liguruyan sa paligid, tinanggalan niya ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Habang tinitingnan ko ang kanyang mayabang na itsura, naalala ko ang nakaraang buhay. Ngayong buhay na ito, hindi ko nahahayaang pakialaman ni Itay ang kasal niya. Gusto kong makita kung ano ang magiging kahihinatnan niya. Dahil dito, hindi ko pinansin ang kanyang pang-aalipusta at sinabi lang, kung gayon, sana'y maging maligaya kayo ni Liu Ruyan at magkaroon ng maraming anak. Nang marinig niya ito, natigilan siya. Para siyang sumuntok sa hangin. Hindi ko na siya pinansin at bumaba na ng sasakyan. Sa ika-negatibo 80 kaarawan ni Lolo, sinamahan ko siya. Matapos magbigay ng regalo, para maiwasan ang mga taong nagtatanong tungkol sa kasal, pumunta ako sa hardin para magpahinga. Hindi ko inaasahang makikita ko roon si Gucheng. Narinig kong araw-araw siyang nireregaluhan ni Liu Ruyan at dinadala sa mga mamahaling lugar. Ngayon, kapag nababanggit ang anak ng pamilyang Gu, si Gucheng na ang naiisip ng lahat. Nang makita niya ako, lumapit siya ng mayabang. Kuya, tingnan mo ang damit ko, maganda ba? Pinagawa ito ni Ate Ruyan sa isang sikat na designer. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. Nang hindi ko siya pinansin, nagpatuloy siya, pati ang cufflinks, gawa ng pinakamagaling na jewelry designer sa mundo. Naiinis na ako at sasabihan ko na sana siyang lumayo, nang makita ko ang relo sa kanyang pulso, biglang kumabog ang puso ko. Ang relo na iyon kaparehong-kapareho ng iniwan sa akin ni Inay. Iyon ay pasadyang ginawa ng lola ko para kay Inay. Ibinigay ito sa akin ni Inay bago siya umalis. Iningatan ko ito at ni minsan ay hindi ko sinuot. Inabot ko ang aking kamay, nais kunin ang relo upang tingnang mabuti. Biglang umatras si Gucheng ng isang hakbang at naupo sa lupa. Sa biglaang pagkilos, tumakbo siya patungo sa akin at nagsumbong na parang batang nagtatampo. Kuya, anong ginagawa mo niyan? Alam kong hindi ka masaya. Pero hindi mo ako pwedeng itulak. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ko at isang malamig na boses ang nagmula sa likuran ko. Guxing-shen, ano ang ginagawa mo? Masamang-masamang tiningnan ako ni Liu Ruyan. Anong kabaliwan na naman yan? Itinulak ko palayo si Liu Ruyan at diretsong tinignan si Gucheng. Saan galing niyang relo sa kamay mo? Nagpakita ng bahid ng pag-aalangan ang mukha ni Gucheng. Ngunit nang makita niyang nakatayo sa tabi niya si Liu Ruyan na parang sumusuporta sa kanya, bigla siyang tumuwid na parang doble ang laki. Regalo ito ni Ate Ruyan sa akin. Sinungaling ka. Ito ang relong iniwan sa akin ni nanay noong umalis siya. Ito lang ang nag-iisa sa buong mundo. Ibalik mo sa akin. Umakyat ako para kunin ang relo mula sa kamay ni Gucheng. Hindi ko inaasahang sampalin ako ni Liu Ruyan ng malakas. Guxing-shen, hindi ko akalain na para pigilan akong mahalin pa si Acheng, gagamit ka ng maruming paraan para manirang puri. Malinaw kong sinasabi sa iyo, Liu Ruyan, itong relo, ako ang nagbigay kay Acheng. Narinig ko ang sinabi niya, hinawakan ko ang bahagyang namumulang pisngi ko, at nagalit na ako. Noong ibigay ni nanay sa akin ang relo na iyon, nakita mismo ni Liu Ruyan. Ngayon, ibinigay niya kay Gucheng, at pinaghalo pa ang tama at mali at sinampal pa ako. Liu Ruyan, naglakas loob kang sampalin ako. Hindi ko pa siya nagagalit dati. Nang makita niya ang itsura ko, nagulat siya. Sa kanyang pag-aalangan na magpaliwanag, si Gucheng naman ang kusa ng kumuha ng relo at inabot sa akin. Kuya, kung gusto mo ang relo na ito, ibibigay sa iyo ni Acheng. Pero sana huwag kang makipag-away kay Ate Ruyan dahil sa akin. Nagkunwari siyang inabot ang relo sa akin, inilagay sa kamay ko, ngunit binitawan nito ang relo. Bumagsak ang relo sa sahig at nabasag.
Nagalit ako at itinataas ang kamay ko para sakalin siya, ngunit itinulak ako ng malakas ni Liu Ruyan. Gexingchen! Huwag mo nang sasaktan si Acheng. Alam mo bang ang itsura mo ngayon ay parang isang magnanakaw? Naitulak ako ng malakas at muntik na akong matumba. Si Gu Cheng ay nakatayo sa likod ni Liu Ruyan at ang kanyang bibig ay may bahid ng ngiting tagumpay. Nang makita niyang malapit na akong matumba, otomatikong inabot ni Liu Ruyan ang kamay ko para tulungan akong tumayo, ngunit hinawakan ito ni Gu Cheng. Siya ay parang lubos na nasaktan. Ate Ruyan, medyo masama ang pakiramdam ko. Samahan mo akong magpahinga, okay? Agad siyang hinila ni Liu Ruyan at nagpakawala, mukhang nag-aalala. Acheng, okay ka lang ba? Dalhin na kita sa loob para magpahinga. Nang makita ng mga tao sa paligid ang kaguluhan dito, naglapitan sila at nagsimulang magturo at magbulungan tungkol sa akin. Ang tagapagmana ng pamilyang Gyu na nakikipag-agawan sa isang babae para sa isang babae, napakalaking kahihiyan sa pamilyang Gyu. Bilang panganay na anak, ang pagkakaroon ng ganitong anak ay hindi naman ganito. Masamang-masamang tumingin sa akin si Liu Ruyan. Gexingchen, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ka pa rin ba hihingi ng paumanhin kay Acheng? Ang isang brat na tulad mo ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa gitna ng mga pangungutya, lumapit sa akin si Liu Ruyan at tumingin sa akin ng may paghamak. Narinig ko na ipapahayag ni Lolo Jiang ang magiging kabiyak ng pamilyang Jiang ngayong araw. Gexingchen, sino pa ba ang pwede mong pakasalan sa aming lipunan kundi ako? Kapag bumalik ka, sabihin mo kay Lolo Gu na kung gusto niyang makipag-alyansa sa pamilyang Gu, hindi kailangan ng anumang dote, ngunit ang halaga ng bigay kaya ay dapat na sapat. Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang ginawa mo ngayon. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Bagaman alam kong ganyan siya talaga, nabigla pa rin ako sa kanyang kawalan ng hiya. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, inakala niyang pumayag na ako, at ang kanyang pagmamalaki ay hindi na maitago. Magpapakita ako na may dote, ngunit dapat bigyan ng pamilyang Gu ang porsyento ng kanilang shares sa akin. Nang makita ko ang kanyang masayang mukha, para bang sigurado na siya. Ang pamilyang Gu ay tiyak na makikipag-alyansa sa pamilyang Liu. Bumuntong hininga ako at iginilid ang aking mga kamay. Ang mga nakapaligid ay naghihintay na makita ang aking kahihiyan. Bigla, isang sigaw ang narinig mula sa labas ng pulutong. Ano ang ginagawa ninyo? Lumingon ang lahat. Nakita nilang si Jiang Wanning at si Lolo Jiang ay naglalakad papalapit. Mabilis na lumapit si Jiang Wanning sa tabi ko, tumingin sa akin nang may malumanay at nag-aalalang tanong. Okay ka lang ba? Ngumiti ako at umiling. Okay lang. Ang mga mata ni Jiang Wanning ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay. Nangunot ang noo ni Liu Ruyan. Gexingchen. Noong una, akala ko naglalaro ka lang, hindi ko akalain na nakikipag-ugnayan ka pa sa iba. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo. Maliban na lang kung ang mga kondisyon kanina ay madagdagan ng 20%. Narinig ang mga bulong-bulungan sa paligid. Ang prinsipe ng Gu family ay nakikipag-alyansa na kay Miss Liu, bakit nakikipag-ugnayan pa rin siya sa ibang babae? Ang mga bulong-bulungan ay hindi nagtagal. Narinig ang malakas na boses ni Lolo Jiang. Ang aking apo at ang aking manugang, may problema ba dito? Nang marinig na si Jiang Wanning ang aking kasal, nagulat si Liu Ruyan at tumingin sa akin. Lolo Jiang, hindi ba kayo nagkakamali? Paano magiging kasal ni Gexingchen ang Jiang Wanning? Alam ng lahat sa lipunan na si Gexingchen ay sumisigaw na nais akong pakasalan mula pagkabata, paano siya magpapakasal sa iba? Tiningnan ni Lolo Jiang si Liu Ruyan nang may pagkadismaya. Sa henerasyon mo, tapos na talaga. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may kabaitan. Buti na lang may mata ang ating Xingchen. Tiningnan ako ni Liu Ruyan nang hindi makapaniwala. May mali talaga. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin na ngayon ay nakatingin sa kanya ng malamig at nagtanong ng may pag-asa. Xingchen, mali, di ba? Ang ipinakilala mong kasal ay ako, ngunit nagkamali ang iyong lolo at naging Jiang Wanning, tama ba? Naramdaman kong nakakatawa ang sinabi niya. Sinabi ko ng malamig. Hindi. Mula sa simula, si Wanning ang gusto na pakasalan niya ako. Hindi ka pa karapat-dapat.
Nang marinig ko ang sinabi ko, nagulat si Liu Ruyan at tumingala sa akin, ang mukha ay puno ng pagtanggi. Nagsisinungaling ka. Malinaw na gusto mo ako. Alam ng lahat sa lipunan na gusto mo ako mula pagkabata. Paano mo magugustuhan ang lintik na babaeng ito na hindi mo pa nakikilala? Siguradong nagkamali si Lolo Gu. Pupunta ako kay Lolo Gu para itanong ang lahat. Ang magulang ni Liu Ruyan na ngayon lang dumating, nang marinig ang sinabi niya, ay napasimangot. Naglakad papalapit si Liu Fu at sinampal si Liu Ruyan ng malakas. Hindi ka pa ba nahihiya? Ano pang ginagawa mo rito? Bumuntong hininga si Lolo Jiang. Tapos na. Nagkamalay ang lahat. Nagmadali silang magpunta para batiin ako at si Jiang Wanning na parang kanina lang hindi sila ang nanunukso. Hinila ni Liu Fu si Liu Ruyan palabas. Hindi pa rin sumusuko si Liu Ruyan. Sumigaw siya sa akin, Xingchen. Bumilis ka at sabihin mo kay lolo mo na nagkamali ka. Gusto mo ako, gusto mong pakasalan ako. Hinawakan ni Liu Mu ang bibig ni Liu Ruyan. Tumingin siya sa akin nang may paghingi ng paumanhin. Patawad, Lolo Jiang, ginambala namin ang inyong. Uuwi ako at sigurado akong mapapagalitan ko siya. Pagkatapos, bumaba si Liu Ruyan at nagmakaawa sa harap ni Lolo Jiang. Hinawakan niya ang lailayan ng pantalon ni Lolo Jiang at hindi umalis kasama si Liu Fu at Liu Mu. Pakiusap, Lolo Gu. Lumaki kami ni Xingchen nang magkasama. Kami ay nagkasundo na at nagkasunduan na kami sa sarili namin. Pakiusap, Lolo Gu, hayaan ninyong pakasalan ako ni Xingchen. Hindi maganda ang reaksyon ni Lolo Jiang. Xingchen, ano sa tingin mo? Ako naman, sa tapat na paraan, ay lumapit sa harap ni Lolo at ni Lolo Jiang. Lolo, hindi ko alam kung bakit sinasabi ni Liu Ruyan ang mga iyon. Noong bata pa siya, ang sinabi niya ay mga salita lang ng bata. Nang lumaki na siya, tinuring ko lang siya bilang kapatid. At tungkol sa sinabi niya na nagkasunduan kami sa sarili namin, ito ay mas lalong walang katotohanan. Pwede ko siyang edemanda sa paninirang puri. Ang sino mang nakikipagkasunduan kay Liu Ruyan, maaaring ang isa pang anak ng pamilyang Gu, si Gu Chen. Dahil marami ang nakakakita sa kanilang dalawa na palaging magkasama sa iba't ibang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan at tumingin sa akin, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi, Xingchen. Ang sinasabi ko ay ikaw, hindi ang iba. Tumigil siya sandali, biglang may naisip. Naiintindihan ko na. Xingchen, naiintindihan ko na. Siguradong nagsiselos ka kaya ka nakipag-alyansa kay Jiang Wanning para lang magalit ako, di ba? Tiningnan ko siya ng malamig. Miss Liu, kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka nang magsalita. Hindi ko pa naranasan na gusto kita, kaya paano ako magagalit sa iyo? Nang marinig niya ang sinabi ko, parang nabaliw si Liu Ruyan. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko. Gu Xingchen, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Malinaw na gusto mo ako. Hindi mo ako pwedeng treasurein. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, naharang siya ng mga bodyguard. Lumapit si Jiang Wanning sa tabi ko at malamig na nagsabi. Ilalabas ang taong ito. Narinig ko ang kanyang boses, bigla kong naalala ang nakaraang buhay. Pagkatapos ng aking kamatayan, si Jiang Wanning ay nawala ng pag-asa. Sa ilalim ng matinding pagsubok ni Liu Ruyan at Gu Chen, ang pamilyang Gu at pamilyang Jiang ay parehong nalugi. Si Jiang Wanning ay namatay din sa isang aksidente sa kalsada, tulad ko. Nalungkot ang aking mga mata, halos tumulo ang mga luha. Jiang Wanning, Cheng Cheng, sinabi mo kay Miss Liu. Miss Liu, lumabis ka na. Masamang-masamang tumingin si Liu Ruyan kay Jiang Wanning. Sino ka para makialam? Ito ang usapan namin ni Xingchen. Nagulat si Lolo Jiang. Nagalit ang pagpapatawa. Palayasin ang pamilyang Liu. Pagkatapos nito, hindi na dapat imbitahan ang pamilyang Liu sa mga pagdiriwang ng pamilyang Jiang. Ang kooperasyon ng pamilyang Jiang at pamilyang Liu ay tapos na. Ang kooperasyon sa pamilyang Gu ay tapos na rin. Mula ngayon, ang pamilyang Liu at pamilyang Gu ay wala ng anumang kaugnayan. Habang pinapalabas si Liu Ruyan, sumisigaw pa rin siya, Xingchen. Madali mong sabihin kay lolo mo na gusto mo ako at gusto mong pakasalan ako. Ang kooperasyon sa pamilyang Gu ay hindi dapat putulin. Hindi ko man lang siya pinansin. Lumingon ako at hinawakan ang kamay ni Jiang Wanning.
Sa isang gabi, nagbago ang lahat ng usap-usapan sa lipunan. Ang mga marangal na binata at dalaga na dating nanunukso sa akin, kasama ni Liu Ruyan ay pumasok na sa amin para humingi ng paumanhin. Ngunit hindi ko tinanggap. Kung nagkamali ka, dapat mong bayaran ang iyong kasalanan. Bago pa man ang oras para sa ating dalawang pamilya na magsabay na kumain at pumili ng petsa, inimbitahan ako ni Jiang Wanning na magkita. Nang makita niya ako, nag-atubili siya ng matagal bago nagsalita. Kung ayaw mo akong pakasalan, kung ayaw mo, pwede kong sabihin kay Lolo. Hindi kanya pipilitin. Gulat akong tumingin sa kanya. Tinanong ko kung bakit niya naisip na ayaw ko. Nag-utal-utal siya bago sumagot, kasi noong araw na iyon, nakita kitang halos maiyak. Natigilan ako sandali at bigla kong naalala ang araw na iyon nang nakatayo ako sa tabi ni Jiang Wanning. Dahil sa mga alaala ng nakaraang buhay, halos mapaiyak ako. Akala ko walang nakapansin, pero napansin pala ni Jiang Wanning at nagkamali pa ng akala. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng may kaunting pag-aalala. Hindi ako umiiyak dahil kay Liu Ruyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at nagtanong, kung ganoon, bakit? Ang cute niya. Ginulo ko ng bahagya ang kanyang buhok. Dahil nanaginip ako. Sa panaginip ko, para kang si Zixa Fairy, laging nasa tabi ko. Sobrang na-excite ako kaya ako napaiyak. Agad na namula ang kanyang mga tenga. Kaya kung ganoon talagang gusto mo akong pakasalan? Tumango ako. Hindi niya mapigilang umiti. Kinuha ko ang relo mula sa aking bulsa at isinuot sa kanyang kamay. Hindi na maayos ang takip ng relong iyon, kaya bumili na lang ako ng halos kapareho. Alam kong hindi ito kasing halaga ng nauna, pero sana tanggapin mo. Ang iniwan sa akin ng nanay ko, gusto ko ring ibigay sa iyo. Tiningnan ko ang relo sa kanyang pulso. Kung hindi mo titingnang mabuti, halos kamukhang-kamukha ito ng iniwan sa akin ni nanay. Nakita kong nag-isip siya sandali, pagkatapos ay kinuha ang kwintas na may singsing sa kanyang liig at inabot sa akin. Ito ang silver na singsing ng kasal ng lolo't lola ko. Sabi ni Lola, kapag nakilala ko ang taong mahal ko, dapat ko itong ibigay sa kanya para isuot niya. Sa nakaraang buhay, walang anumang ibinigay sa akin si Liu Ruyan. Kahit ang singsing sa kasal, isinuot lang niya noong araw ng kasal at pagkatapos ay itinapon. Ngayong buhay na ito, iingatan ko ng mabuti si Jiang Wanning. Hinding-hindi ko siya bibigyan. Hinayaan ko siyang isuot ito sa akin, at taimtim na nangako, Wanning, pangako, iingatan ko ito ng mabuti. Noong weekend, kasama ko si Lolo na nagdala ng mga regalo sa kanilang bahay para pag-usapan ang petsa ng engagement. Bumaba si Jiang Wanning mula sa itaas. Nang makita ang mga regalo na nakakalat sa buong bahay, hinilot niya ang kanyang sentido. Agad siyang hinila ni Lolo at tinanong kung gusto niya ang mga ito. Matapos pag-usapan ang petsa, sinabi ni Lolo kay Wanning na itago na ang lahat ng gamit. Pag-uwi ko, bitbit ko ang regalong bigay ni Wanning at hindi ko mapigilan ang aking ngiti. Nang walang ibang tao sa paligid, lumapit sa akin si Gucheng at nagsalita ng may panggigigil, ang galing mo talaga, kuya. Gagamitin mo ang kasal sa pamilyang Jiang para makuha ulit ang puso ni Ate Ruyan. Sayang lang, hindi ka naman talaga niya gusto. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umisi siya. Lahat ng ginawa mo, walang kwenta. Pero bago pa siya matapos sa pagtawa, nagmamadaling pumasok ang katiwala. Senyorito, masamang balita po. Dumating si Miss Liu ng pamilyang Liu, dala-dala ang kanyang dot. Tuwang-tuwang sinabi ni Gucheng, papasukin mo si Ate Ruyan. Siguradong nandito siya para pag-usapan ang kasal namin. Tumingin sa akin ang katiwala. Bago pa ako makatango, nakita ko nang pumasok si Liu Ruyan kasama ang isang grupo ng mga tao. Nang makita ni Gucheng si Liu Ruyan, itinulak niya ako. Ate Ruyan, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Lolo na magdala ng mga regalo para hingin ang kamay mo. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Pero ilang araw ka nang hindi nagpapakita, miss na kita. Hindi man lang siya tiningnan ni Liu Ruyan. Dumiretso siya sa akin. Xingchen, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ito ay bahagi lang ng dote, marami pa. Kapag pumayag ka ng magpakasal sa akin, dadalhin ko ang lahat. Nasuklam ako. Miss Liu, baka nagkakamali ka. Nasa likod mo si Gucheng. Mabilis siyang lumapit, pero mabuti na lang at handa ako. Agad siyang hinarang ng mga security guard.
Hindi, Xingchen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Isang pagkakamali lang ang lahat. Ngumisi ako ng malamig. Hindi iyan ang sinabi mo dati. Salita lang iyon sa galit. Ginamit ko lang si Gucheng para inisin ka. Xingchen, patawarin mo na ako. Kung hindi dahil sa mga nangyari sa nakaraang buhay, baka naniwala pa ako sa kanyang tapat na itsura. Nang marinig ito ni Gucheng, hindi na niya pinansin ang mga guard at hinila si Liu Ruyan. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Ate Ruyan, hindi ganyan. Sabi mo, ako ang mahal mo. Papakasalan mo lang si Guxingchen para sa shares ng pamilyang Liu. Naiinis na sinubukan siyang itulak ni Liu Ruyan. Umalis ka nga. Dahil sa'yo at sa pagpapanggap mong kaawa-awa, hindi sana kami ni Xingchen hindi nagka-engagement. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Liu Ruyan na nag-engage lang kami ni Jiang Wanning para inisin siya. Muling hinila ni Gucheng ang damit ni Liu Ruyan. Walang awang itinulak siya nito. Parang nag-aalok ng kayamanan, inabot niya sa akin ang isang relo na mukhang mumurahing electronic watch na mabibili sa supermarket. Noong nakaraan, ninakaw ni Gucheng ang relo mo at sinira pa ang takip. Bumili ako ng bago para sa'yo. Pilit niyang isinuot ang relo sa akin. Ang bait-bait talaga ni Xingchen. Isuot mo na ito at dapat mo na akong patawarin. Walang pag-aalinlangang inalis ko ang aking kamay. Nahulog ang relo sa sahig at natanggal pati ang mga kamay nito. Liu Ruyan, makinig ka. Kahit na minahal ka ni Guxingchen dati, hindi na ngayon. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko at huwag ka nang magkalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Inutusan ko ang mga guard na palayasin si Liu Ruyan, kasama ang lahat ng dinala niya. Sinundan siya ni Gucheng hanggang sa bahay ng mga Liu. Sinasabing pananagutan niya si Liu Ruyan, pero pinalayas lang siya ng ama nito. Dumating ang katiwala at sinabing pinarusahan ni Lolo si Gucheng. Hindi siya pinakain buong araw at pinag-isip sa kanyang kwarto. Tumango lang ako. Wala akong naramdamang anumang emosyon. Noong araw ng engagement, ni-reserve ni Lolo ang pinakamalaking hotel sa kabisera. Gusto niyang bigyan si Wanning ng isang engranding engagement party. Nakasuot ako ng custom-made na suite, tinitingnan ang marangyang hotel, at naaalala ang engagement party namin ni Liu Ruyan sa nakaraang buhay. Huli siyang dumating at inis pang sinabi na pakialamero ako. Ngayong buhay na ito, lumuhod ako sa isang tuhod sa harap ni Jiang Wanning. Sabi ko, mula sa proposal, engagement, hanggang sa kasal natin, walang dapat kulang. Akmang isusuot ko na ang singsing kay Wanning nang biglang pumasok si Liu Ruyan na nakasuot ng wedding gown. Hindi pwede. Xingchen, ako ang mahal mo. Hindi mo siya pwedeng i-propose. Itinago ko si Wanning sa likod ko at bumulong, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Nag-alinlangan siya sandali pero tumango rin. Lumapit ako kay Liu Ruyan, walang emosyon ang aking mga mata. Liu Ruyan, hindi ako ang mahal mo at hindi rin si Gucheng. Ang mahal mo ay pera at kapangyarihan. Ang mga bagay na hindi mo makuha ang siyang nagiging mas mahalaga sa'yo. Walang pag-aalinlangang sinampal ko si Liu Ruyan, pagkatapos ay inutusan ang mga guard na palayasin siya. Tumakbo si Wanning papalapit sa akin at hinawakan ang kamay ko, tinatanong kung masakit. Ngumiti ako ng may pagmamahal at umiling. Habang hawak ng mga guard, hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Liu Ruyan. Xingchen, sinampal mo ako. Dati, lagi mo akong inaalagaan. Ngayon, sinampal mo ako para kay Jiang Wanning. Nagtatakang tiningnan ko siya. Si Wanning ang fiancé ko. Sino pa ba ang ipagtatanggol ko kundi siya? Sino ka ba? Nang makita ang malamig kong ekspresyon, pumangit ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi ko alam kung saan nanggaling si Gucheng. Niyakap niya si Liu Ruyan ng mahigpit. Ate Ruyan, kung ayaw kang pakasalan ni Guxingchen, ako na lang ang magpapakasal sa'yo. Sinubukan siyang itulak ni Liu Ruyan. Umalis ka, anak ka ng kabit. Sa pagtutulakan, natumba si Liu Ruyan sa sahig. Maya-maya, may dugo ng dumaloy mula sa ilalim niya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Kaninong anak ang dinadala ni Liu Ruyan? Hindi kaya totoo ang sinabi niya dati na mailihim na silang kasunduan niya ang Master Gu? Agad na umiti si Gucheng. Ate Ruyan, buntis ka pala, bakit hindi mo sinabi? Dadalhin na kita sa ospital ngayon din. Namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Paano nangyari iyon? Isang beses lang imposible.
Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Mabilis siyang tumingin sa akin. Xingchen, hindi wala akong imposible. Pagkatapos, bumulong siya ng may pagsusumamo, nagkamali ako, Xingchen, patawarin mo na ako. Pangako, magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Tiningnan ko siya ng may pandidiri at tinakpan ang mga mata ni Waning. Huwag mong tingnan, madudumihan lang ang mga mata mo. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya at dinala si Liu Ruyan. Sa huli, nasira pa rin ang engagement party. Nangako ako kay Waning na babawi ako at bibigyan siya ng isang engranding proposal at engagement. Hindi ko alam kung bakit, kahit sa nakaraang buhay ay ganito ang sinabi ko kay Liu Ruyan, lagi niya akong nilalait. Pero ngayon, nang ipangako ko ito kay Waning, masaya siyang yumakap sa akin at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Pauwi, tinanong ko pa rin si Waning. Hindi pa tayo nagkakilala dati, bakit ganito kalaki ang tiwala mo sa akin? Natigilan sandali si Waning at mahinang sumagot, nagkita na tayo dati. Hindi mo lang naaalala. Sinubukan kong alalahanin pero wala talaga akong maalala. Umiti na lang ako nang may paumanhin. Noong bata pa tayo sa compound, binubuli ako ni Liu Ruyan. Humarang ka sa harap ko at sinabi sa kanilang huwag akong saktan. Pero pagkatapos noon, lumipat na kayo ng bahay at ako naman ay ipinadala sa ibang bansa. Bigla kong naalala. Noong bata pa ako sa compound, ako ang pasimuno ng gulo. Binubuli ni Liu Ruyan ang isang bata sa compound. Nakita ko siyang payat at maliit, kaya humarang ako sa harap niya at pinigilan si Liu Ruyan. Dahil doon, matagal akong hindi pinansin ni Liu Ruyan. Ang iyaking bata. Nahihiyang tumango si Waning. Matagal na akong hindi umiiyak. Pagkatapos noon, kinulit ko si Waning na magkwento tungkol sa buhay niya sa ibang bansa. Kahit na maraming beses na akong nakapunta doon kasama ang mga magulang ko para sa business trips, ang pakikinig sa kanyang mga kwento ay bago pa rin sa akin. Isang linggo pagkatapos, lumabas na ng ospital si Liu Ruyan. Narinig kong nag-away sila ni Gucheng sa ospital dahil ipinalaglag ni Liu Ruyan ang bata. Aksidenteng nabagok ang ulo ni Gucheng. Ipinadala siya ni Itay sa isang villa sa labas ng syudad para magpagaling. Hindi sinasadyang narinig ko ang kasambahay na tumatawag. Sabi niya, mula nang ipinalaglag ni Liu Ruyan ang bata, naging baliw na si Gucheng. Lagi niyang sinisigaw na papakasalan niya si Liu Ruyan at ibibigay ang buong yaman ng pamilyang Gu bilang dote. Kalaunan, nakatakas siya at hindi na natagpuan. Sa tingin ko, iyon na marahil ang katapusan ni Gucheng sa buhay na ito. Nakatanggap ako ng balita mula kay Liu Ruyan na gusto niya akong makita. May sikreto daw siyang sasabihin sa akin. Nag-isip ako ng matagal at sa huli, pinuntahan ko siya. Nakahiga siya sa kama, nang hihina at maputla ang mukha. Sinabi niyang nabuhay siyang muli. Nadismaya lang ako. Xingchen, maniwala ka sa akin. Sa nakaraang buhay, ikaw at ako ang nagpakasal. Tiningnan ko siya at mumiti. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, paano ako namatay sa nakaraang buhay? Nag-iba ang tingin ni Liu Ruyan. Siyempre, namatay ka sa katandaan at sakit. Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin siya. Walang awang ibinunyag ko ang katotohanan. Namatay ako dahil itinulak mo ako at ng toy boy mo sa gitna ng kalsada at nasagasaan ng sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Kaya pala pinili mo ang pamilyang Jiang. Tiningnan ko ang oras. Kailangan ko nang sunduin si Waning mula sa trabaho. Hindi ko na pinansin si Liu Ruyan at lumabas na ako. Kalaunan, binigyan ko si Waning ng isang engranding proposal at engagement. Narinig kong nagpakamatay si Liu Ruyan noong araw ng engagement namin ni Waning. Naramdaman ko lang na malas. Mula noon, bumagsak ang pamilyang Liu at kusa nang umalis sa 4 na malalaking pamilya ng kabisera. At ako, patungo na sa aking bagong buhay. Mula ngayon, ang aking landas ay magiging maayos at ang aking buhay ay magiging matagumpay.